Itinanggi ng Embahada ng Estados Unidos na nagsimula ng maglagak ng mga armas ang mga Amerikano sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Taliwas yan sa sinabi kamakailan ni Pangulong Duterte. Sinabi rin ng Ukbong Sandatang Lakas ng Pilipinas na walang anumang ginagawang ikangay weapons depot ang mga Amerikano dito. Pero ayon sa Malacanang, pinaninindigan ng Pangulo ang kanyang pahayag. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang permanenteng depot ang Amerika sa kahit anong lugar sa bansa kung saan daw ina-unload ngayon ang mga armas ng US. Pagtitiyak yan mismo ni US Ambassador to the Philippines. Malamang maliraw ang impormasyon na nakarating sa Pangulo. Senior Filipino military leaders clarified that the United States is not building any weapons depot anywhere in the Philippines. So I think perhaps some misinformation was given to the President. Ang pahayag ni Ambassador Kim ay reaksyon sa sinabi ng Pangulong Duterte noong linggo na nag-unload na raw ang Amerika ng mga armas sa Cagayan de Oro, Palawan at Pampanga. Magsiserve raw siya ng notice sa Amerika na itigil ito dahil di niya papayagan. Labag daw ito sa Visiting Forces Agreement na nagsasabing di pwede magkaroon ng permanent facilities ng Amerika sa bansa. I am serving notice to the armed forces of the United States. Do not do it. I will not allow it. Kamakailan, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na uumpisahan na ang pagtatayo ng mga structures ng Amerika tulad ng mga barracks at runway alinsunod sa 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng EDCA, pansamantalang pwedeng ilagak ng Amerika sa ilang piling lugar sa bansa ang mga kagamitan nila tulad ng mga aircraft at mga tropa bilang bahagi ng kanilang rotational deployment. Ayaw magbigay ng pahayag ang DFA, nagsalita na raw ang Armed Forces of the Philippines. Ayon naman sa AFP, wala silang makumpirmang anumang construction ng mga permanent depot. Yung pag-iimbak ay hindi natin papayagan. Kasi tayo naman dapat ang nararapat na magkaroon ng mga imbakan na ganito para sa national defense natin. At kung sakaling may imbak man, sa atin ito. Pero ang palasyo, pinanindigan ang pahayag ng Pangulo. I cannot tell you that. But he seems to be privy to some sort of information. Ayon naman sa dating ambassador sa Amerika na si Jose Cuisia, posibleng mali ang naibulong kay Duterte ukol sa isyong ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.